Titikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Biboy Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping utang. Utang na loob, magbayad ka na ng utang mo? Alam niyo mga yes friend, dati masasabi kong hindi talaga ako naniniwala sa forever. Ngayon, pinatunayan mong may forever dahil sa utang mong hindi mo pa nababayaran. At dati, ang akala ko nakakahiya ang mangutang. Pero ngayon, mas na-realize kong mas nakakahiyang maningil. Paano ba naman kasi, 'di ba? Yung mga nangungutang sa atin, yung mga yes friend natin na panay-panay ang hiram, panay-panay ang pag-didilihensya. Diba? Panay-panay ang pangungutang, panghihiram ng pera tapos hindi naman ibabalik agad. Pag umuutang, ang bait-bait. Pag sinisingil, abay nagagalit. Pag hinahanap, nagtatago. Tapos kapag nakasalubong mo, ay lumiliko. Bakit kaya? Kayong nga gawain ninyo ha. Tigil-tigilan nyo na yan. 2025 na. Dapat hindi na tayo masyadong nagpapalugmok, nagpapabaon sa mga utang. Dapat iba na ang binabaon natin. Kayamanan, 'di ba? Dapat yan yung ini-invest natin sa panahon ngayon, yung sarili nating yaman, sarili nating pera na galing sa sarili nating pinaghirapan. Oo, kasi yan ang sinasabi ko sa inyo pag uutang ka, siguraduhin mo na dapat may pambayad ka. Hindi yung uutang ka tapos wala kang pambayad, gagawa ka ng pantapal, mangungutang ka sa iba para ipagbayad mo dun sa nauna mong nautangan, 'di ba? So pangit 'yun. Magiging continuous cycle lang 'yan ng pag-utang mo. Ano, ako si Chinkitan. Nag-financial advisor. Diba? Kasi gas-gas na sa manahon ngayon yung ihaabot ko sa makalawa, promise. Ihaabot ko sa susunod na linggo, sa sweldo, hanggang sa magunaw na ang mundo. Nagkalimutan na tayo, wala na. O kaya ikaw yes friend galingan mo lagi sa buhay. Magsikap ka as much as possible. Huwag kang aabot sa puntong mababaon ka sa utang. Okay lang yung minsan may pasundot-sundot na makakahiram ka talaga sa iba, sa kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, kasi talaga namang na-short ka o hindi naman kaya yung perang hihiramin mo gagamitin mo talaga sa isang bagay na talagang masidhi na pangangailangan like emergency o hindi naman kaya pambayad ng bills, di ba? Yung mga ganong needs. Pero as much as possible, again, dapat lagi tayong prepared. Dapat nakahanda na yung pera or yung budget natin sa mga bayarin. Para kapag dumating yung point na meron tayong kailangang bayaran, meron tayong kailangang tugunan, yung pera nandyan lang. At yung perang gagamitin mo, alam mong galing mismo sa'yo. No? Kaya alam nyo, ito talaga yung wish ko ngayong Chinese New Year. Naway hindi ka maging tipo ng magulang. Eto na, 'di ba? Na ang pamana sa mga anak ay utang. Ay, nakakatakot 'yan. Yung tipong kapag tinanong mo yung magulang mo, "Mapa, ano bang ipapamana niyo sa aming magkakapatid?" Anak, ang papamana ko sa iyo ay daang-daang papel. Pero hindi pera, kundi listahan ng mga utang namin ng inyong mama. Diba? Mahirap yung ganyan. Kaya iwasan mo na. Again, as much as possible, hanggat kaya, hanggat meron kang ibang naiisip na paraan, huwag ka nang mangutang. Umiisip ka ng ibang mong pagkakakitaan. Diskarte, diskarte, diskarte. Sipag, 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 tsaga, tsaga, tsaga. B-Boy, kaya nga ako naungutang para may pangpuhunan. Ganun ba? Sorry naman. Kailangan ba yung pangkapital mo, yung pangpuhunan mo galing sa utang? Hindi naman
Diba? Pag-ipunan mo muna bago ka sumugal, bago ka mag-grease ng kung ano man yung pinaghahandaan mo, bago ka, diba? Or siguraduhin mo na kung hihiramin mo man yan, mababayaran mo sa takdang panahon na pinag-usapan ninyo ng pinagkautangan mo. No? Tsaka bakit ba karamihan sa mga yes friend natin na nangungutang nagagalit kapag hindi mo pinahiram or hindi mo pinautang? Kayo ba yung masama yung loob? Seryoso ba? Yung iba sasabihin po, ito naman, hindi makapagpahiram. Ano na lang ba yung 2,000, 3,000? Nakakapagbakasyon ka nga sa ibang bansa, nakakapunta ka nga kung saan-saan, nakakakain ka nga sa masarap, tapos ako hindi mo ako mapautang. Ay! Sorry pasensya. Sorry dapat ba kasama ka sa budget ko? Ano, dapat ba may nakalaan akong pondo para sa'yo? Baka gusto mo pag-aralin ko pa yung mga anak mo. Diba? Ewan ko ba? Yan kasi yung sinasabi ko. Again, for the nth time. Karamihan sa inyo kaya nababaon sa utang. Kasi inuuna yung yabang, yan. Magkakapi sa mamahalin, magsha-shopping, magta-travel, wala naman palang ekstrang pera. Para saan? Para may pang IG story ka? O edi ikaw na. Di ba mukha kang mayaman sa iba, mukha kang milyonarya sa paningin nila, mukha kang aesthetic sa mata nila, pero sa mata ng pinagkakautangan mo, paktay ka na. Diba? So mahirap yung ganun. Kasi may nasasagasaan ka ng iba. Yung hiniraman mo ng pera, hindi rin naman siguro yan sobrang yaman. For sure naman, meron din siya pinaglalaanan. So yung perang hiniram mo at ipinahiram niya, kailangan niya pa rin yan. Inaasahan niya yan sa panahon din ng kagipitan. Kaya sana kapag binabawi niya na, wag sumama yung loob mo. Na as if pera mo yung pinahiram niya sa'yo. Diba? Kapag wala talagang pera, gumawa tayo ng ibang paraan. Umisip tayo ng pagkakakitaan. Huwag yung wala nang pera tapos ipipilit mo pang magmukhang mayaman. Diba? Huwag ganun. Kapag walang pera, kapag gipit na gipit ka, pag out of budget ka talaga, tanggapin mo na yung katotohanan. Yun na yun. Tanggapin mo na yun yung katotohanan, lalo na't kung ayaw mo namang gumawa ng paraan. Di mo ko gayahin. Mukha lang akong mayaman pero yung wallet ko 20 lang ang laman. Kawawang B-boy Bibo, kawawa naman tayo. Kaya naman sabi ko sa inyo, hindi ako nalalayo sa inyo. Kaisa nyo po ako sa kahirapan. Hi, so wala na mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta, walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid. You died, BB. Mwah, mwah.